Ramadan-sari ganap today. The same pa rin ang gusto nilang soup or shorba, itong gum soup or wheat soup. Isang cup lang na whole wheat ang pinakuluan ko today dahil meron pa kaming leftover na sabaw kahapon. So i-add ko na lang yun. Habang nagpapakulo ako ng whole wheat ay ito naman ang hinimay-himay ko, itong parsley. 2 bunch ng parsley, hiniwa ko lang ng maliliit para to sa waragaynap appetizer filling. Kasi nga kahapon nagbaluto si amo ng waragaynap appetizer, so wala naman tayong stock sa freezer. Kailangan naman ako magbalot. Hindi to kasama sa menu today, talagang siningit ko lang to dahil medyo wala naman kaming masyadong ganap ngayong araw na to. Kunti lang yung ipapaluto ni amo, so siningit ko na to since na wala din kami masyadong gawain or kunti lang yung lulutuin ko, kaya naggawa na ako ng feeling para nagbakasakali ako na mamaya pag matapos silang kumain ay magbalot ako. At may batang nabagot, gusto niya daw dumulong. Nanggugulo lang yan sa kusina, gusto lang Dad, I talaga can ng see inis. this better. Kida. Now what will you do? Ah. Ow, I can't see one onion. It's okay. Put it here. Or- From this, not really full, okay? Enough? Yeah. This, Yani, this. Ah, I put here onion. Kalas. Put it here. Wow. Wow. Then, I need this half. Yes. Like this? Yes. Make it more. Enough. Then I pour it here and mix. Mix with what? This one. I'm cooking. You're cooking. Are you happy? Dad, I can't see it. That's the ingredients of waraga inab, your favorite, right? Manghang daw yung mata niya kaya lumayas. Nagluto kasi ako ng onion at yung kamatis. Hanggang sa nakaramelize na at nag-add ako ng 6 cups ng Egyptian rice or Calros rice. Nilagay ko sa food processor ang 3 onion at 3 kamatis and then ginisagisa ko kunti until mag-caramelize. And then inad ko na yung Calros rice na 6 cups at yung tubig ko dyan ay lemon, pomegranate at water at olive oil. And then nilagay ko na yung parsley. Naglagay ako ng black pepper and magic cubes. Yung whole wheat na pinakuluan ay isinit aside ko muna dahil malambot na yun, mamaya ako pagagawin. At yung waragaynap filling ay pinalamig ko muna. Habang nagpapalamig sa waragaynap filling, gagawa tayo ng sweets ng mga amo. Ito naman ang tawag nito ay gatayif. Ilagay ko na lang sa screen ang recipe. Blender ko lahat yon ang mga ingredients and then nirest ko yon ng 1 hour. Pinaalsa ko ba ng 1 hour? Habang nagpapaalsa ako sa mixture ng gatayif, gagawa naman tayo ng soup. Yung pinakuluan kanina na whole wheat, nilagay ko sa blender yung kalahati. And then inad ko na yung leftover kahapon. Naglagay ako ng yogurt dyan, and then nag-add ako ng magic cubes, nag-add ako ng cardamom, nag-add ako ng cloves, nag-add ako ng whole black peppercorn. And then ito naman yung spices din ng soup. Mystica yan, and then yung dahon, hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta ano yan, spices yan ng gum soup. Naglagay lang ako ng konting butter para ma-infuse ang kanyang flavor or aroma. Then, inad ko na sa soup. Ready na yan. Nilagyan ko lang yan ng asin konti at then okay na. At sinunod ko namang niluto itong gatayif dahil nakaalsa na siya. Para ka lang magluto ng manipis na mini pancake. Ang kaibahan lang sa pancake ay babaliktarin. Ito naman ay hindi. Hintayin mo talaga siyang maluto na mag-ano na yung kulay niya, mag-change na yung kulay niya. Hindi talaga advisable yan na magpahid ka ng mantika dahil mahirapan kang mag-sealed mamaya or ididikit mo kasi yung kalahati niyan. Kaya hindi siya maganda na magpahid ka ng mantika dahil mahirap.
So, gumamit ako ng non-stick na pan or non-stick na lutuan. So, while na nagluto ay tinakpan ko yan ng tela para hindi siya mag-dry. And then yung palaman ko is yung fresh cream. Yung fresh cream na yan din yung dinidip nila dyan, yung tamar. Mas masarap yung tamar kung lagyan mo ng cream na fresh cream na yan. Then, ganyan lang yung gatayip ko. Dalawang kind pala ng gatayip. Yung fry na gatayip, yung i-close mo yan lahat or lagyan mo ng filling na nuts and mga kung ano nung gusto mo and then isisealed mo yan lahat. Tapos, ipiprito. So, ito naman, isa din to sa gatayip, pero iba yung way niya. Ganyan lang siya. Lagyan mo ng cream and then isisealed mo yung kalahati. Tapos, maiwan mo yung pinaglagyan mo ng cream, iwan ng bukas, and then, ididip mo sa pistachio nuts na crack. Yun na. Ganyan lang siya. And then, pagkain yan, lalagyan or ididrizzle yan ng honey. Tapos, nakalimutan ko magpabili ng honey. So, wala silang honey-honey ngayon. Sadyang nakalimutan ko talaga na meron pala tong honey. Nung kumain sila, naghanap yung mga bata na sanay daw yung honey. So, sila na yung nag-adjust. Yung iba nito na fry, lalagyan nila ng dates or di kaya walnuts na may cinnamon. Then, ipiprito. So, kailangan yun i-sealed. So, para maiba naman yung flavor, naglagay ako ng Nutella. So, yung flavor na ginawa ko dyan is yung fresh cream na may pistachio. And then, itong Nutella. So, sa mga bata, Nutella talaga yung gusto nila. Pag gusto nyo naman na fry, dapat lakihan nyo yung pagkagawa para hindi mahirapan kayong maglagay ng balaman. Laki-lakihan nyo konti. Then, pagkatapos naman i-fry nun, ay ilulubog yun sa maraming sugar syrup. So, ganito po talaga yung Ramadan, no? Merong soup, merong salad, merong main dish, at hindi mawawala ang sweet. So, ito na yung ating presentation ng ating gatayif. Super ganda tingnan. Ready na yan to serve. Kasama to sa mga una nilang kakainin at yung mga kape at yung tamar. At very light food lang pagkain nila ngayon dahil ang sabi ni Amo ay full lang daw sabaw at yung sweet nga at saka yung sambusa. Hindi talaga mawawala yung sambusa, guys. So sa full, nag-boiled ako ng itlog. 5 itlog dahil gusto talaga nila maraming egg. So nagisa na ako dyan ng maraming sibuyas. Hiniwa ko yan ng super liit dahil yung mga bata ayaw ng sibuyas para hindi masyado makita. And then, nilagay ko na yung chopped din na garlic. Then, naglagay na ako ng small cut din na tomato. Pangpadagdag linamnam at pangpadagdag kulay, nag-add ako ng kunting-kunting tomato paste. Lutuin lang yan mabuti until malambot na yung kamatis at yung onion. Then, nilagay ko na yung full in can. Ready to eat na yan, pero mas gusto nila ganyang way na pagkaluto. At inad ko na din pati yung na-open namin na full nung nakaraan. So, nilagay ko na lang yan sa Tupperware at inad ko na lang ngayon. Sayang naman at masira. Sa pangpalasa, naglagay ako ng black pepper at yung mixed spices at kunting asin. Hinalo-halo konti at nung okay na ang lasa at patapos na at malapit na ang maluto yan, nag-add na ako ng chopped dill. I-prepare nila to with tamis or Arabic bread, yung malalaking bread dito. So yung tamis dito ay hindi ginagawa sa bahay, in-order yan sa bakery. Siyempre, tinapay, alangan naman sa gasoline station orderin, no? Dapat sa bakery talaga. Pastilan, dolor. And then, nung natapos na naluto yung full, nilagay ko na sa serving dish at dinisign ko na yung boiled egg. Nag-slice na ako ng maraming boiled egg. Marami na talaga yung nilagay ko para hindi na sila mag-away-away. So, sa finished product dyan, nag-drizzle lang ako ng olive oil. So, ready na yun. So, ito na ay time na yan para magprito ng sambusa. Yung orasan ko dyan is yung adan. Pagka tutunog na yung kanilang simbahan, dahil mag-pray na sila or pwede silang kumain or mag-pray. So habang kumakain yung mga amo doon sa sala, nagluto na ako ng sambusa. So ininit ko na din yung soup para ready na. Habang tumatagal ang Ramadan dito, guys, yung sambusa ay kumukunti dahil nga nauumay na sila. At fast forward na nga tayo, no, habang kumakain yung mga amo sa hapagkainan, ay ito naman ako. Umupo na ako saglit para naman ma-relax yung aking mga paang nakatayo ng matagal. And then nagbalot ako dyan. Nag-relax pero nagbabalot pa din. So binilisan ko yung kilos ko dyan nagbabalot dahil sobrang dami niyan. Dalawang recipe, dinoble ko yung recipe dyan para nga
may marami ako malagay sa freezer. Dahil iwan ko pa dito sa amo ko dahil puro na lang waragainab ng waragainab. At in fairness, mabilis naman ako natapos dyan dahil sobrang seryoso ang nagbabalot dyan. Talagang iniinda ko lang talaga yung sakit ng likod ko. Sobrang nangangalay yung mga balikat ko dyan. Wala tayong magagawa dahil katulong tayo dito at hindi tayo amo. Laban lang tayo. So ito na, tapos na yan. So pagkatapos niyan ay umakyat na kami at yun na, nagpapahinga na kami. Salamat sa panonood. Good night!